7 malalaking pagbabago sa SSS, direktang sinasabing, start na ang implementasyon ngayong November 6, 2025. At kung ikaw ay pensioner o aktibong miyembro, makinig ka dahil malaki ang posibleng epekto nito sa iyong buwanang kita at access sa serbisyo. Ang video na ito ay maglalakad sa iyo sa bawat detalye ng 7 pagbabago. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pensyon? Paano ito makakaapekto sa mga miyembro na may mababang kontribusyon at ano ang mga agarang hakbang na dapat mong gawin para masigurong makikinabang ka? Sa loob ng ilang minuto, malalaman mo ang mga bagong proseso, mga benepisyo at praktikal na payo para maiwasan ang karaniwang problema kapag may malalaking reforma sa sistema. Ngayong Nobyembre 6, 2025, inanunsyo ang SSS ang 7 malalaking pagbabago na may malaking potensyal na baguhin ang karanasan ng milyon-milyong Pilipinong miyembro at pensioners. Ito ay hindi simpleng tweak lang. May mga structural at technological na reforma na idinisenyo para gawing mas mabilis, mas transparent, at mas makatao ang paghahatid ng benepisyo. Karamihan sa mga hakbang ay nakatutok sa digital transformation mula sa automatic pension adjustments hanggang sa mas madaling paraan ng verification at distribution. Pero hindi lang teknolohiya ang tinitingnan ng SSS. Kasama sa plano ang targeted financial aid para sa mga mahihirap na miyembro, loyalty benefits para sa aktibong miyembro, at malawakang access program para sa senior citizens na walang nakukuhang pensyon. Ang mensahe ay malinaw, mas inclusive, mas responsible at mas mabilis. Una, pag-usapan natin ang automatic pension adjustment system. Sa ilalim ng bagong mekanismo, magkakaroon ng regular na pag-a-adjust ng pension na nakalink sa opisyal na inflation indicator. Hindi na kinakailangan pang maghintay ng legislative approval o discretionary one-off increases. Ang meant-to-be automatic adjustment ay gagana bilang proteksyon laban sa real value erosion ng pensions. Para sa mga pensioners na umaasa lamang sa isang ganitong mekanismo, ay parang mabigay sang mas predictable na purchasing power bawat taon. Isipin mo, hindi mo na kailangang mag-alala na biglang mawawalan ng halaga ang iyong buwanang pension dahil sa inflation spike. May automatic cushion na nakalaan, gayon paman may mga technical details na kailangang tandaan. Ito ay nakadepende sa tamang pag-index ng pension basis sa tamang inflation measure at kinakailangan ng malinaw na formula para maiwasan ang mga miscalculation. Kaya mahalagang bantayan ang opisyal na paglalahad ng SS tungkol sa eksaktong competition at schedule. Ang 7 malalaking pagbabago sa SSS, direktang sinasabing, start na ang implementasyon ngayong November 6, 2025. At kung ikaw ay pensioner o aktibong miyembro, makinig ka dahil malaki ang posibleng epekto nito sa iyong buwanang kita at access sa serbisyo. Ang video na ito ay maglalakad sa iyo sa bawat detalye ng 7 pagbabago. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pensyon? Paano ito makakaapekto sa mga miyembro na may mababang kontribusyon? At ano ang mga agarang hakbang na dapat mong gawin para masigurong makikinabang ka? Sa loob ng ilang minuto, malalaman mo ang mga bagong proseso, mga benepisyo at praktikal na payo para maiwasan ang karaniwang problema kapag may malalaking reforma sa sistema. Ngayong Nobyembre 6, 2025, inanunsyo ng SS ang 7 malalaking pagbabago na may malaking potensyal na baguhin ang karanasan ng milyon-milyong Pilipinong miyembro at pensioners. Ito ay hindi simpleng tweak lang. May mga structural at technological na reforma na idinisenyo para gawing mas mabilis, mas transparent at mas makatao ang paghahatid ng benepisyo. Karamihan sa mga hakbang ay nakatutok sa digital transformation mula sa automatic pension adjustments hanggang sa mas madaling paraan ng verification at distribution. Pero hindi lang teknolohiya ang tinitingnan ng SSS. Kasama sa plano ang targeted financial aid para sa mga mahihirap na miyembro, loyalty benefits para sa aktibong miyembro, at malawakang access program para sa senior citizens na walang nakukuhang pensyon. Ang mensahe ay malinaw, mas inclusive, mas responsible, at mas mabilis. Una, pag-usapan natin ang automatic pension adjustment system. Sa ilalim ng bagong mekanismo, magkakaroon ng regular na pag-a-adjust ng pension
na nakalink sa opisyal na inflation indicator, hindi na kinakailangan pang maghintay ng legislative approval o discretionary one-off increases. Ang meant to be automatic adjustment ay gagana bilang proteksyon laban sa real value erosion ng pensions para sa mga pensioners na umaasa lamang sa SSS. Ang ganitong mekanismo ay maaaring magbigay ng mas predictable na purchasing power bawat taon. Isipin mo, hindi mo na kailangang mag-alala na biglang mawawalan assisted checks upang bawasan ng manual. Backlog ito ay malaking tulong lalo na sa mga emergency cases na nangangailangan ng disability, benefits o death claims. Ngunit tandaan, ang guarantee ay para sa kumpletong dokumentasyon. Kung may kulang, ang proseso ay babalik sa tradisyonal na workflow, kaya bago mag-submit, double-check ang lahat ng requirements at gamitin ang online checklist ng SSS para maiwasan ng delay. Panglima, ang introduction ng S-Loyalty Program ay isang bagong paraan para mapagaan ang araw-araw na gastusin ng mga miyembro sa pamamagitan ng partnership sa mga pharmacies, grocery stores, clinics, at public transport operators. Makakakuha ang mga pensioners at aktibong miyembro ng discounts at exclusive promos. Bukod dito, magkakaroon ng access sa periodic health screening at discount sa maintenance medications. Malaking tulong, lalo na sa senior citizens na may regular na kailanganin gamot. Ang programa ay gagana gamit ang SS Membership ID o Integrated National ID na magsisilbing loyalty card para sa mga miyembro. Mahalaga ring mag-enroll sa program at ipaalam sa partner establishments ang kanilang SSED upang agad makuha ang benepisyo. Bang-anim, ang integration ng SSS ID sa National ID System ay inaasahang magpapadali sa verifikasyon at magbabawas ng papeles. Kung ang iyong National ID ay magiging sapat na bilang SSS ID, mawawala na ang pangangailangan magdala ng maraming cards at mas madali ang mga transaction tulad ng loan applications at pension claims. Sa privacy perspective, may mga karagdagang seguridad at encryption protocols na ipinatutupad upang protektahan ang data ng mga miyembro. Ngunit may kasama ring mga hakbang na kailangang intindihin. Paano kung may pagbabago sa iyong National ID details? Kailangan mong tiyakin na parehong updated ang record sa PhilSys at SAS upang maiwasan ang discrepancy. May proseso rin para sa mga gustong hiwalayin ang kanilang SSS identity mula sa National ID para sa karagdagang privacy. Pangpito at pinakamalaki para sa marami, ang launch ng Universal Pension Access Program, isang ambisyosong hakbang upang magbigay ng basic pension allowance sa mga senior citizens na hindi naging miyembro o hindi sapat ang kontribusyon. SSS ito ay isang social safety net na target. Ang mga pinaka-vulnerable, ang mga walang pensyon, mula sa gobyerno o pribadong sektor, ang halaga at coverage ng allowance ay mag-iiba depende sa income, screening at residency. Ngunit ang layunin ay mabigyan ng minimum monthly support ang mga nakatatanda upang makatulong sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Mahalagang tandaan na ang programang ito ay may application, process at verification. Hindi ito automatic. Kailangang mag-register sa lokal na barangay office o sa designated SIS Helpdesk para ma-assess ang eligibility. Ngayon, pag-usapan natin ang timeline at practical na hakbang na dapat gawin ng bawat miyembro at pensioner. Una ay update agad ang iyong SES account at siguraduhing tama ang lahat ng personal data, pangalan, address, contact number at relasyon. Sa emergency contact, ito ang unang hakbang upang hindi magkaproblema kapag ipinatutupad na ang digital verification at integration. Pangalawa, maghanda ng scan copies o klarong larawan ng mga dokumento, valid ID, marriage certificate, kung applicable, birth certificate, at iba pang supporting documents. Kung ikaw ay target ng expanded benefits, ihanda ang iyong proof of income o barangay certification. Pangatlo, mag-subscribe sa official SS channels, website, FB page, at official hotline para sa real-time updates at official advisories. Iwasang kumonsulta sa hindi opisyal na sources para hindi ma-mislead ng false announcements. Mahalaga rin na ipaalam natin ang mga posibleng risks at karaniwang problema na maaaring lumitaw sa ganitong malalaking pagbabago. Una, ang technical na issue sa rollout.
Lahat ng bagong digital system ay maaaring makaranas ng initial bugs, server overloads at authentication. Glitches, dapat maging handa ang SSS na magbigay ng contingency channels gaya ng face-to-face assistance at hotlines habang inaayos ang mga teknikal na problema. Pangalawa, ang posibilidad ng phishing at fraud. Attempts kapag may bagong digital enrollment, nagiging target ang mga scammers, huwag magbigay ng OTP, passwords, o financial details